Magandang gabi po sa inyong lahat at eto na nga yung sinasabi ko, pistado po ang maitim na plano ng gobyerno o administrasyon. Unang-una na sa midterm election at ito'y isiniwalat po ng Manila Bulletin. Mayroon pong lumabas o may mga lumabas na leak o may mga nagbigay na source sa Manila Bulletin. Bilib po ako sa Manila Bulletin, napakatapang. Actually, hindi lang naman first time ito ginagawa ng Manila Bulletin. Yung mga naglalabas sila ng mga leak paper, leak documents, matagal na po ginagawa ng Manila Bulletin ito. At saludo ako sa Manila Bulletin dahil ginagawa nila ito. Although hindi ito kinukonfirm, dinideny ito ng mga kaalyado ng administrasyon, yung mga nasa alyansa, dinideny po nila ito, pero antindi po ng mga plano at isiniwalat po yan ng Manila Bulletin at sinabi ito'y fake news daw. Di fake news ang Manila Bulletin, hindi po tayo, dahil nakikibalita lang po tayo. At mayroon din po silang plano na wasakin ang Duterte. Alam naman natin yan, matagal na nilang winawasak ang mga Duterte, hindi po ba? Pero dahil sa dokumentong ito, sa paper na ito, talagang na-establish natin na antindi talaga ng plano. At plano pang gumastos ng 8 billion dito po sa eleksyon. Hanep, kala mo pera nila, no? Pera po natin, 8 billion. At ito po yung leak document, atin pong babasahin. Ayan. Manila Times. Leak paper lays out all attack plan. Talagang pinaplano yung mga pag-attack ng mga kampo ng demonyo. Meron po nakalagay dito sa baba, by Red Mendoza. Ito po yung mga journalist siguro. Kaiser John Puentes and Catherine S. Valente. Meron pong petsa, April 23, 2025. So dito po sa bandang taas, ito po yung logo ng alyansa ng bago o para sa bagong Pilipinas. Ang title po is Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan. Lakas CMD Meeting Tuesday 22 April 2025. So kahapon lang po ito at inilabas na po ng Manila Times dahil may nagbigay na sa kanila na source at inilabas ito ng Manila Times. Sabi ko nga, dati pa ginagawa ng Manila Times ito. Marami na silang mga isinisiwalat, binubuking na mga ganitong mga lihim na naglilik, lihim na naibigay sa kanila ng kanilang mga source. Matagal na pong ginagawa ng Manila Bulletin ito. Kaya saludo ako sa Manila Bulletin. So ito po itinawag na Oplan Horus. Alam nyo ba kung ano yung Oplan Horus na yan? Ito po Operation of Law Enforcement o kaya parang military operation. Dahil po sa panahon ng eleksyon, meron po tayong gun ban. Pero kung ikaw ay pulis at militar, hindi ka naman kasama sa gun ban. So, kaya gamit na gamit. Dati pa po ito, dati pang ginagamit ang mga militar, mga pulis sa panahon ng eleksyon. So, dito po tayo sa pangalawang page. Ito po, ayan yung title, Mid-Election Final Campaign, Sprint Action Plan. Ito, meeting schedule, arrival of participants, opening remark, message of commitment, closed door meeting regarding action planning. Ayan, number 4, nagkaroon ng closed door meeting. Oplan Horus, basahin natin, as the leader of Alyansa. Alright. Para sa bagong Pilipinas, PBBM continues to be attacked
and smeared by Duterte's evil forces. Oy, nangangarap itong mga to. Continuous daw na inaatake si PBBM ng mga Duterte's evil forces. His kindness and tolerance, wow, should not be exploited by the opponents, and his reign shall depend by every beneficiary of the alyansa according to the President's instruction. What? Siya din pala nag-instruct, no? Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch ally to maintain the alliance's advantage post-midterm election. What we've accomplished. Ulit. What we've accomplished 1 year after the Oplan Horus formulated, the alyansa has made encouraging progress. We have greatly weakened Duterte's evil force. Napahina na raw nila ang Duterte's evil force according to the Oplan Horus. With the optimistic midterm election situation, we are confident that Duterte will not be able to challenge the PBBM's leadership before 2028. We have accomplished. How to defend? Okay, ito yung kanilang plano on how to defend. Set up a core campaign team to include SP Martin, President Tamayo, Congressman Toby, and Kong AG, etc. Number 2, aligned with the more parties, ensure the centrality of PFP. Ito po yung partido ni Bongbong yata. While aligned with Lakas, NUP, Nacionalistas, and MPC, etc. Number 3, endorse VIP candidates, Congressman Erwin Tulfo, Lacson, Manny Pacquiao, Bong Revilla, Lapid, and Mayor Binay, etc. Raise campaign funds. Ito po, pakinggan nyo mabuti at huwag kayong kukurap. Raise campaign funds. Congressman Saldico prepared 8 billion budget to cover rallies and logistics as well as cash and propaganda piece. Saldico prepared 8 billion budget. Isa kaya kinuha yan sa 2025 budget. Siya po yung chairman ng appropriation nung panahon na yon. Kaya lang, nag-resign na para hindi na ma-question. Si Kimbo ngayon ang pinahihirapan. Kawawang Kimbo. Anyway, okay lang eh. Dami naman diamante ni Kimbo sa katawan at mamahaling mga bag, no? Number 5, use policy tools like exemption of rice tariffs and improvement of uniform personnel's remunerations packages. 6, information campaign, reactive social network established during parang putol doon hindi ko na ano. Okay, pagpatuloy natin. 3 page lang ito 2022 national election and absorb more SOCMED influencers. Mag-hire ng influencer. How to attack? Ito na. ICC arrest plan, PNP, PDEA o PEDA, HRC, Congress work with Senator Trillanes. So, pagdating sa INC, makikipagsangguni sila kay Trillanes. O, na kay Trillanes yung, kumbaga, si Trillanes yung kumikilos for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. Number 2, domestic investigation. The House, DOJ, NBI, COA, AMLC's ongoing investigation on drug war and CF cases. So, ito yung confidential fund cases. Domestic investigation. Ito po yung mga hearing sa House. So, yan. Mga nangyari po yan. Naganap po yan.
Number 3, launch impeachment. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget. Ayan o, AX, AKAP, tupad. So, talagang tama yung mga narinig natin na lahat ng pumirma makakatanggap ng AX, tupad, at magkakaroon ng project sa DPWH. So, talagang pera-pera. Number 4, weaken the Dutch Alliance. The action plan against Kibuloy and his KOJCs is completed. Therefore, squeeze Dutch campaign funds. So, talagang dinamay si Kibuloy para mapahina ang Duterte Alliance. Kailangan nilang ikulong. Ayan nga, ginurgor si Kibuloy and his KOJCs is completed. Therefore, squeeze Dutch campaign funds. So, ang campaign funds daw nila ay nanggagaling kay Kibuloy. Counter disinformation. Fight back Duterte and KOJC by information campaign on drug war, smuggling, and private military. Magpa-fight back daw sila sa counter, sa disinformation. Ano to? Parang labanan ng disinformation. Kaya kailangan daw nila mag-fight back. Hindi naman gumagawa ng disinformation ng mga Duterte. Following strategies and moves. Speed up impeachment on Senate using FLR. FLR. Sino tong FLR? Okay, using FLR. First Lady ba to? Okay. FLR to win Senate votes through SPGs. Ayop. Ha? Speed up, pabilisin ang impeachment on Senate. Ha? To win Senate votes through SPGs. Ibig sabihin, si Chis Escudero ang gagapang sa mga senador. Sa 2025, ito po pagkatapos na ng eleksyon, kung may mga nanalo na, gagapangin daw ni Chis Escudero. Pull down booming ratings of Dutch candidates due to Duterte's arrest. Yan, kaya nila gustong i-arestuhin, kidnapin si Duterte para daw yung tumataas na ratings na mga kandidato ni Duterte ay ma-pull down. Kaya lang parang baliktad yata yung resulta. No? Kahit si BP Sara, umangat mga survey. PNP, PEDA, HRC, Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant for BG and De La Rosa. Kakasuhan po si Bongo at si De La Rosa. Ayan, no? Congress to work with ICC for investigation and arrest warrant. So, idadamay po talaga si Bongo at De La Rosa dahil sigurado na po na mananalo itong dalawa. Kaya gugurgurin nila para makuha nila yung Senate, para manalo sila sa impeachment. So talagang pinaplano ng mga kampon ng Satanas itong mga tong maiitim na plano nila. Number 3, carry forward domestic investigation. Investigation na naman sa mga hearing na naman sa Congress at sa sa House, DOJ, NBI, COA, AMLC investigate drug war and CF cases. Ito, nangyari na po ito. Disqualified key candidates. Ipapadisqualified mga key candidates. File drug and murder cases against Duterte, Pulong, BG, and De La Rosa. Talagang ididemanda. Magpa-file ng kaso po. Kay Duterte. Pulong na si Duterte. Pulong. Ayan. In local courts and disqualify them in COMELEC. Fund Carlo Nograles.
in his campaign. Hayop. Kay Carlo Nograles. Bubuhusan ng campaign para matalo sa Davao si Tatay Digong. Kaya nila. Counter disinformation, shutdown Dutch, fake accounts, freeze Dutch asset. Yan, gusto talagang ipa-freeze nila yung asset, 'di ba? Lumalabas sa mga balita yung mga bank account ni Pangulong Duterte. Yan yung mga naririnig natin kay Trillanes. Paano mo mabubuksan ang isang account nang hindi sa'yo? Sige nga. Ako nga, yung account nga ng tatay ko, hindi ko nabuksan eh. Paano? Hindi papayagan ng bangko yan. May bank secrecy. Paano ka makakakuha ng information sa bank account nang hindi sa'yo? Hindi papayag ang bangko dyan. So, ito po, yung mid-election final campaign sprint action plan ng Bagong Pilipinas. Ang tindi. Ang tindi po. Gagastos po sila ng 8 billion to cover rallies and logistic. Yung mga rally-rally na nangganap. 8 billion pala ang budget nila dyan. Bawal po yan sa election code ng COMELEC. Hindi ka po pwede na gumastos ng malaki. Bawat kandidato meron pong parang nasa 100 million lang ang pwede mong gastusin sa isang kampanya. Yan lang po ang dapat. 8 billion. Di tagi-ilan yung ang laki po ng ginagastos. Bawal po yan. Pero bulag at pipi at bingi ang ating mga COMELEC chairman pagdating dyan. Alam nyo na, pera-pera na lang din. At manatili po tayo sa isip natin na bumoto kahit alam natin na tagilid tayo pagdating sa dayaan. Dahil pwede tayong dayain, pero bumoto pa rin tayo. Yan talaga yung advantage ng mga nasa administrasyon. Nasa kanila ang pandaraya kung gugustuhin nila. Pero marami naman pong nagbabantay, kaya pag nandaya sila, lalo na yung garapalang daya, mabibisto sila. At ang alam naman natin ang puti ang siyang nagwawagi, hindi po ang itim. Kung kadiliman na to, mga kampo ni Satanas, hindi po magwawagi ito. Talagang ang bahala na po ang may kapal. May kapal na po ang kikilos dito. So yan po ang plano, ang maitim na plano ng gobyernong ito. Okay, hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panonood. See you pa next time.